Ito po yung aking mga baby Syrian hamster. Long-haired Syrian hamster po ito. So, yan, napakalakas po nilang kumain. 12 days old pa lang po. Hello po, isa ka po ba sa mga nag-aalaga ng hamster? Pero yung babae mong hamster ay hindi nabubuntis kahit pinarisan mo pa ito ng lalaking hamster. Sa video na ito, i-share ko po sa inyo guys yung mga dahilan kung bakit may mga hamster na hindi nabubuntis kahit na matagal na silang magkasama sa loob ng kanilang cage. Kahit pa iyan ay magkapares na binili mo, pero hindi pa rin po nabubuntis yung female na hamster. Unang dahilan dahil po sa panahon. Kapag po ang panahon ay mainit or sobrang lamig, yun po yung nahihirapan yung hamster o may mga hamster na hindi po talaga nabubuntis. Halimbawa po yung panahon na mainit, yun po yung buwan ng March to May. Yan po yung panahon na sobrang init. May maraming mga lugar dito sa Pilipinas na talagang mainit. Meron naman pong hindi gaanong mainit. So, pag yung nag-aalaga ka ng hamster tapos sa lugar ninyo ay mainit, nararamdaman talaga yung sobrang init. Yan po yung kahit nakikita mo yung hamster mo na nakastahan naman, pero hindi po nabubuntis dahil yun sa init. Kasi po na-experience ko rin po yan, nung bago-bago pa lang po ako nag-aalaga ng hamster, nagtataka rin po ako, bakit ako kapag panahon ng malamig na malamig, kagaya po ng November, December, January, February, parang nahihirapan pong magbuntis yung mga hamster ko. Ganon din po pagka mainit yung panahon, nahihirapan din po silang magbuntis or hindi po talaga sila nabubuntis. Doon ko na realize na, kapag pala ako pagka ganito yung panahon, talagang nahihirapan yung hamster mabuntis dahil din sa panahon. Then nag-research po ako para makasigurado po na tama yung hinala ko na baka dahil sa panahon kaya hindi nabubuntis yung mga hamster ko kasi nga po nagbibreed ako. Kailangan yung hamster ko mabuntis, kailangan mag-produce ng mga babies. At doon nabasa ko po na maaring pwede sa isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabubuntis ang mga hamster dahil sa panahon. Panahon na mainit, panahon na malamig na malamig. So yun, pwede pong sa panahon kung bakit may mga hamster na hindi nabubuntis. Pero hindi ibig sabihin nun na lahat ng mga hamsters tuwing summer or tuwing taglamig ay hindi nabubuntis dahil iba-iba naman po yung lugar natin dito sa Pilipinas. Merong mga lugar na kapag malamig ay may mga lugar namang medyo mainit. So, syempre, iba-iba naman po yung temperatura bawat lugar dito sa Pilipinas. So, kung may nabubuntis, ibig sabihin, maganda yung temperatura. So, yun lang po. Then, pangalawang dahilan, mga cages or mga kulungan. So, may mga pagkakataon na hindi nabubuntis yung mga hamster nyo dahil sa uri or dahil sa gamit na cage nyo po. Marami pong uri ng mga hamster cage na mabibili online or sa physical store. So, may mga cage po na kung saan maliit po or hindi po dapat doon yung hamster kasi halimbawa po yung cage na wire. Umaakyat po kasi yung mga hamster doon. Halimbawa yung hamster mo ay kinastahan po yan, umakyat po yan, nalaglag. So, wala din, makukunan din po yan. Meron din pong bin cage na mainit. So, makikita mo naman po yan, yung hamster mo, pawis na pawis or basang-basa na po yung kanyang cage. Hindi naman po ihi, kundi parang nagmumoist dahil po mainit po yung cage niya. So, hindi po yun tama para po sa mga nagbibreed or para mabuntis yung mga hamster nyo. Kasi na-stress po yan dahil sa init. Kahit hindi ka po nagbibreed at nakikita mo po yung hamster cage mo, hindi tama para sa hamster mo, kailangan mo po talagang palitan kasi nakakaawa din po yung hamster kasi pwede po yung mamatay, may stress, may stroke dahil mainit po yung cage niya. Makikita niyo po yan yung mga bin cage na minsan na nagmo-moist. At ang pangatlong dahilan kung bakit may mga hamster na hindi nabubuntis dahil sa malnutrition. Maaring yung hamster mo ay mataba o sobrang taba. Hindi rin po yun maganda sa hamster. At maaring din yung hamster mo ay payat dahil kulang siya sa nutrition. Kailangan balance lang po guys para po yung kapag po kayo bibreed or gusto nyo mabutis yung hamster nyo, gusto nyo dumami yung hamster nyo, kailangan balance na po, katamtaman or sakto lang po yung pagpapakain nyo sa hamster nyo. Huwag nyo sosobra, huwag nyo i-overfeed yung hamster nyo kasi kahit anong ibibigay nyo dyan sa hamster nyo, kakainin po nila yan ang kakainin. So, kailangan balance diet lang po. At syempre, kailangan din yun pong maging responsable sa mga hamster nyo. Pakakainin nyo rin po sila ng maayos para po hindi mangayayat kung gusto nyo po silang mabuntis. So, yun po.
At ang pangapat po na maaring dahilan kung bakit hindi nabubuntis yung hamster mo ay dahil siya po ay matanda na. Kapag po kasi yung hamster ay medyo matanda na or matanda na talaga, hindi na po yan nabubuntis, nahihirapan na po yan mabuntis. O kung mabubuntis na po yan, malaki po yung posibilidad na makukunan po siya. Kaya bago po kayo bumili ng hamster, alamin nyo po kung ilang buwan na po yan or ilang taon na po yan. Pag sinabi niyang 1 year na, wag nyo na pong bilhin. So, kailangan months pa lang po yung hamster nyo bilhin. Kasi pag sinabi niyang 1 taon, papunta na po yan sa pagiging matanda ng hamster. Pero yung 1-year-old, pwede pa po yung mabuntis o pwede pa po yung i-breed. Pero pagdating po nila ng 2 years old, matanda na po yung hamster niyan. Hindi na po dapat yan mabuntis. Kasi kapag nabuntis pa po yan o i-breed nyo pa po yan, dyan po yung lumalabas na may mga abnormal na po siyang babies or madalas nakukulan sila or yung mga babies nila merong sakit paglabas, kinakain po nila. So, dapat hindi na po binibreed sila pagdating ng ganong edad. Pero sa experience ko po, kapag po talaga matanda na yung hamster nyo, pagdating nila ng 2 years old nga po pataas, hindi na po talaga sila nabubuntis. Kaya kung mga hamster nyo, nagtataka kayo kung bakit hindi nabubuntis, baka dahil nga matanda na siya. At maaari din pong dahilan kung bakit hindi nabubuntis yung hamster nyo dahil kulang po yung gamit nyo sa loob ng hamster cage nyo or maliit yung cage nyo. Halimbawa po yung cage nyo ay maliit, nahihirapan pong kumilos yung hamster. Na-stress po yan. So, pag stress po yung hamster, hindi po yan basta-basta nabubuntis. Maaari din pong kulang kayo sa gamit. Halimbawa po yung beadings niya, wala po kayong nilalagay na beadings. So, mahalaga yung beadings na hindi lang po yan pang-absorb nung dumi, ihi, ganyan, yung amoy. Kundi napakahalaga po niyan kasi dyan po rin po sila gumagawa ng pugad nila kapag sila po nagbubuntis or pag po sila nagtatago, dyan po sila gumagawa ng bahay nila or nest. So, kailangan nyo po talaga mag-provide ng mga pangangailangan ng hamster nyo sa loob ng cage, kagaya nga po ng beadings nila, kusot. Marami naman pong, halimbawa wala po kayong kusot, marami pong pwedeng alternative dun sa kusot. Pwede pong tissue, papel, karton, yan po. Pwede po yan para pong gawing nest nila or pwede pong beadings nila. Ako po kahit na mayroon silang beadings, mayroon po silang kusot sa loob, basta po nagbubuntis sila, naglalagay po ako ng tissue paper. Kasi additional po yan sa ginagawa nilang pugad. Napakahalaga po kasi na pag halimbawa nagbubuntis na yung hamster nyo, mahalaga pong mayroon silang nagagawang pugad. Hinahakot po nila yan para po gawing pugad or nest sa loob ng cage. Nagiging komportable din po kasi sila kapag may mga ganyan kayong binibigay sa kanilang pugad or ginagawa nilang nest, yung mga tissue, papel, kusot, yan po. Kumbaga, madali silang mabuntis, madali silang makaproduce ng mga babies, yan. Magiging malinis din po yung kanilang cage. Siyempre po dahil yung mga binibigay natin sa kanilang kusot, yung mga nest po nila, yan po ay nag-absorb din ng mga ihi ng mga babies nila, pati din po ihi ng mother hamster. Saka po hindi pumapanghi yung cage kapag po ganun mayroon silang beadings, mayroong mga tissue paper, papel, kusot, and po nagiging malinis din po yung kanilang cage na iwasan pong puntahan ng langgam, mga langaw, so yun po. So hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo dito sa videos na ito. At hanggang sa muli, palagi po mag-iingat at God bless you all.